Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 471. Kinaumagahan, palihim na nakipag-appointment si Alex kina Naomi at Erica. Nang makarating na silang lahat sa private room ng itinalagang restaurant ay nagsimula na siyang magkwento ng detalyado tungkol sa planong sinabi ni Hailey sa kanya kagabi. Si Erica ay medyo nagulat habang nakikinig sa kanyang mga salita, si Naomi ay nakakagulat na kalmado habang siya ay nakaupo doon. Alex, may tiwala ka bang gawin ito? Siyempre, kayong dalawa ang kailangang tumulong dito. Ayaw niyang siya lang ang may pananagutan dito. Si Erica, gayunpaman, ay masyadong mahiyain na gumawa ng isang bagay na makakasama sa kanyang ama. Bumulong siya sa mahinang boses, Mom, Dad. Agad siyang pinutol ni Naomi habang sinulyapan ang kanyang anak, tinatawag mo siyang tatay mo, pero naisip ka na ba niya bilang anak niya? Tumanggaw din si Alex. Erica, tama ang nanay mo. Si Pangulong Tillman ay may mga mata lamang kay Anastasia. Ang kalooban ay magkakabisa kaagad kung hindi ka kikilos ngayon. Hindi pa rin huli ang lahat para baguhin ang kalooban. Wala kang makukuha kung hindi man. Nang marinig iyon, agad na napuno ng sama ng loob si Erica para kay Francis. Naikuyong niya ang kanyang pangabago siya tuluyang nagsalita, okay. Agree ako sa plano mo. Nagpatuloy sa pag-uusap sina Naomi at Alex hanggang hapon bago siya tuluyang umalis. Nagpasya silang ipapatay muna si Francis, pagkatapos ay palihim na baguhin ang kanyang kalooban. Susuhulan nila ang mga abogado sa daan at hahatiin ang kumpanya sa 3 pantay na bahagi. Hawak ni Naomi at Erica ang isang bahagi nito, samantalang hawak ni Anastasia ang isa pa. Ito ay gagawing pagmamay-ari ng mag-ina ang higit sa 60% ng equity ng kumpanya, na nangangahulugang magkakaroon sila ng ganap na karapatan ng pagpapatupad sa kumpanya. Nagpatuloy sina Naomi at Erica sa restaurant pagkaalis ni Alex. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Erica, dahil hindi siya mapalagay sa plano. Biglang hinawakan ni Naomi ang kamay ng kanyang anak at matiim siyang tinitigan. Erica, natatakot ka ba? Nay, kailangan ba talagang mamatay si tatay? May takot na nakasulat sa buong mukha ni Erica sa puntong iyon. Nadama ni Naomi na oras na para sabihin sa kanya ang isang bagay, kung hindi ay hindi maipagpatuloy ng kanyang anak ang plano ng mahinahon. Erica, may sasabihin si nanay sa iyo. Hindi ka na matatakot pagkatapos nito. Panatag si Naomi sa kanya. Ano ito? Ito ay tungkol sa iyong kapanganakan. Hindi si Francis ang iyong biological father. Ikaw ang batang isinilang sa akin at ibang lalaki. Naramdaman ni Naomi na hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang sikreto. Agad na namula ang ulo ni Erica nang marinig ang nakakagulat na balita. Ano, nanay, paanong hindi ako magiging anak ni tatay? Hindi ba nagpadana test si Dad noong dinala mo ako sa bahay? Hindi ba siya nagdududa sa akin? Siyempre ginawa ni Francis. Kumuha ako ng dugo mula sa iyo sa harap niya upang gawin ang pagsusuri sa DNA, ngunit ipinagpalit ko ang isang lalagyan ng dugo ni Anastasia sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit walang pagdududa si Francis sa loob ng maraming taon. Napahawak si Erica sa kanyang dibdib matapos marinig ang pag-amin ng kanyang ina. Ang sikretong ito ay masyadong nakakagulat kahit sa kanya. Sino ang biological father ko? Then she couldn't help but ask. Wala kang pakialam kung sino siya. Isa lang siyang basura na gumugulong pa rin sa kahirapan. Dumuran ni Naomi. Dapat nating gawin ito kung gusto nating mamuhay ng magandang buhay sa natitirang bahagi ng ating buhay. Gaya ng inaasahan ni Naomi. Nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Anastasia pagkatapos noon. Lumalabas na ang lalaking tinawag niyang Tatay, sa loob ng mahigit 20 taon ay hindi niya tunay na ama. Hindi mo siya basta-basta matatawag na tatay sa loob ng maraming taon para sa wala. Dapat makuha natin ang bahaging nararapat sa atin. Ang mga mata ni Naomi ay puno ng determinasyong manalo. Natatakot din si Erica na mawalan ng katayuan at kayamanan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Siya ay tulad ng kanyang ina sa sandaling ito, gusto niya ng bahagi ng ari-arian ni Francis. Maaaring itaboy siya ni Francis sa mga Tillman kung malalaman niya ang kanyang pagkakakilanlan balang araw. Imbes na hayaang mangyari iyon,
Mas gugustuhin ni Erica na makipagkamay si Alex sa kanyang ina at paalisan si Francis sa mundo ng hindi namamalayan. Kasalukuyang naglalaro si Francis ng mga card game kasama ang ilan sa kanyang mabubuting kaibigan sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi niya alam na ang kanyang asawa at anak na babae ay nagsama sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang lalaki sa isang balak na saktan siya. Sa wakas ay bisperas na ng bagong taon pagkatapos ng ilang linggong pag-asam ng mga tao. Nakarating na sina Elliot at Anastasia sa Presgrave residence bandang 10 a.m. Si Elliot ay natural na hindi mahilig magsabi ng totoo sa likod ng pinsala ni Jared nang mapansin ni Harriet ang nasugatan na binti ni Jared. Gumawa pa siya ng dahilan, na hindi napapansin ng malalawin na mata ng matandang babae. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy upang malaman ang katotohanan. Ang mahalaga lang sa kanya ay ligtas ang kanyang apo. Kaagad pagkatapos, nakatanggap siya ng magandang balita mula kay Jared na sina Elliot at Anastasia ay engaged na. Ang balita ay ginawa Harriet kaya nagtrabaho up na ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Ito ay talagang isang bagay na nagpasaya sa kanya. Ito rin ay isang bagay na inaabangan niya sa loob ng maraming taon. Kabanata 472. Naglalakad si Anastasia patungo sa study room mula sa labas nang marinig niya ang boses ni Harriet na nagmumula sa nakabukas na pinto ng silid. Kahanga-hanga, mahusay ito, Elliot. Kailangan mong pretuhin ng mabuti sina Anastasia at Jared pagkatapos mong maging asawa siya. Nang marinig iyon, napatigil si Anastasia bago niya narinig ang boses ni Harriet na umalangaw-ngaw muli. Salamat sa Diyos na tupad ang hiling ko para sa mga Tillman at Presgrave na maging isang pamilya. Sisiguraduhin kong ibibigay ko ang aking pasasalamat kay Officer Amelia kung mamamatay ako balang araw. Tila nanikip ang dibdib ni Anastasia dahil doon. Masasabi niya na si Harriet ay tunay na nagpapasalamat sa kanyang ina sa pagligtas sa isa sa mga Presgrave. Lola, ipinapangako ko na ituturing ko silang mabuti sa natitirang bahagi ng aking buhay, tiniyak ni Elliot kay Harriet. Sa gayon, sinabi ng huli sa maalab na tono. Hindi mo dapat pilitin si Anastasia kung ayaw niyang manganak muli sa hinaharap. Lagi mong sanayin si Jared para maging kahalili mo. Nasa kanya na ang lahat para magdesisyon. Maaari siyang magkaroon ng isa pang anak kung gusto niya, ngunit hindi ko siya pipilitin sa anumang bagay kung hindi niya gagawin. Para sa akin, si Jared ang anak ko. Okay, gusto ko rin siya. Siya ay eksaktong katulad mo noong bata ka pa. This is all God's will. Napabuntong hininga si Harriet. Tinamaan si Anastasia ng sandamakmak na emosyon nang marinig niya ang usapan. Kahit siya ay hindi sigurado kung gusto niyang magkaroon ng anak kay Elliot. Sa katunayan, dapat siyang manganak ng isang Presgrave kung mahal niya ito. Sa puntong iyon, nagpa siya si Anastasia na ihinto ang pagsisikap na maunawaan ang gulo sa kanyang ulo at puso sa ngayon. Mas lalo lang siyang nalilito nito nang walang nilulutas. Sa halip na pumasok at matakpan ang usapan ng lolo't lola at ng kanyang apo, pumunta si Anastasia sa hardin, kung saan nagsasaya ang kanyang anak na mag-isa. Gumastos pa si Harriet ng pera para itayo siya ng outdoor playground na nilagyan ng aircon. Nagpatuloy ang batang lalaki sa paglalaro sa maaliwalas na espasyong iyon. Ito ay isang napakamaalalahanin na kilos sa sport ni Harriet. Labis na nadama ni Anastasia na siya at ang kanyang anak ay pinapahalagahan ng Presgrave family. Ang pagtaas ng tubig sa isang malayong dalampasigan ay nagsisimula nang pumasok ng sumapit ang gabi at nang lumubog ang gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagliliwanag sa buong lugar na tila umaga pa. Nagkaroon ng piging ang mga Presgrave para sa kanilang hapunan. Habang nakaupo si Elliot sa tabi ni Jared, tiniyak niyang magsandok ng mas maraming pagkain sa plato ng bata. Lihim na natuwa si Harriet nang makita ang nangyayari. Si Anastasia, masyadong, ay tahimik na iniligtas ang eksenang ito ni Elliot na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang memorya. Young Master Tillman, magdadagdag ako ng kanin sa plato mo, magalang na sabi ng isa sa mga katulong na nakatayo sa tabi kay Jared. Siya kahit na tila siya ay tinatrato siya tulad ng isang mahalagang batang master ng Presgraves. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia, ngunit ang maliit na bata ay nagpatuloy sa pagpahayag ng malakas na magalang, kaya ko ang aking sarili, ginang. Ang kanyang isang pangungusap ay sapat na upang ipakita kung gaano siya pinag-aralan sa bahay upang maging magalang. Siya ay isang bata na lahat, kasama ang mga katulong, ay madaling mahalin.
Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Anastasia si Jared sa ikalawang palapag para makipag-video call kay Francis. Kumakaway ang lalaki ng regalo sa kanyang kamay habang sinasabi sa bata, "Jared, naghanda ang lolo mo ng regalo para sa iyo." "Salamat lolo." Lumingon ang lalaki sa kanyang anak na babae. "Anastasia, iuuwi mo ba si Jared para sa tanghalian bukas?" "Oo," maikling sagot niya sabay tango. Normal lang na bumisita sa mga kamag-anak pagkatapos ng Pasko. Ibinaba na niya ang tawag nang matapos ang kanilang pag-uusap. Nang lumingon siya, sinalubong siya ng tingin ni Elliot na naglalakad palapit sa kanya. Nagbigay siya ng homely vibe sa kanyang gray na sweater at isang pares ng dark-colored na slacks. Siya rin ay may 4 na regalo sa kanyang mga kamay. Pagtingin kay Jared, lumapit siya at binigyan siya ng 2. "Para sa iyo ang mga ito." "Salamat, Mr. Presgrave." Tuwang-tuwa ang bata habang kinukuha niya ang mga regalo kay Elliot. Tapos kumaway siya sa mga matatanda. "Mommy, babalik na po ako sa kwarto ko." Hindi maiwasan ni Anastasia na iangat ang tingin sa lalaki. "O hindi mo siya kailangang bigyan ng 2. Isa lang ay higit pa sa sapat." "Galing sa amin ni Lola yon," sagot ni Elliot sa mahinang boses. Mabilis niyang inabot si Anastasia sa 2 pa. "At ang mga ito ay mula rin sa Lola at ako sa iyo. Para sa akin." She blankly blinked at him. Hindi siya kahit isang bata na nangangailangan ng regalo. Mabilis na nakaisip si Elliot ng dahilan para ibigay ang mga regalo sa kanya noon. "Ito ang tradisyon ng aming pamilya. Palagi kaming namimigay ng regalo sa mga bisitang bumibisita tuwing Pasko. At kaya, walang ibang pagpipilian si Anastasia kundi kunin sila." Gayunpaman, patuloy siyang hinikayat ng lalaki na buksan ang kanyang mga regalo. "Buksan mo sila at tingnan mo." Niyugyug niya ito ng ilang beses. Ang mga nilalaman ay napakagaan na tila hindi magkakaroon ng marami sa loob nito. Nagsisimula na siyang ma-curious nang mapansin niya ang saya sa mga titig nito. Sa wakas ay pinunit niya ang kasalukuyang pambalot, para lamang lumabas ang isang piraso ng itim na credit card. Kabanata 473. "Ito ay mula sa akin," sabi ni Elliot sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang braso. Bahagyang nagulat si Anastasia habang hawak ang card sa isang kamay. "Binibigyan mo ako ng card. Ito ay isang card na walang limitasyon. Magagamit mo ito ayon sa gusto mo." Bahagyang tumaas ang matalim nitong kilay, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Ito marahil ang mga salitang pinakagustong marinig ng sinumang babae. Hindi rin maitago ni Anastasia ang ngiti sa kanyang mukha nang lumipat siya sa susunod na regalo. "Galing ba ito kay Lola?" tanong niya. "Buksan mo at tingnan mo." Na-curious si Elliot kung ano rin ang inihanda ni Harriet. Ang matandang babae ay walang sinabi sa kanya, pagkatapos ng lahat. Binuksan ni Anastasia ang regalo, at nang ibuhos niya ang nilalaman ng kasalukuyan, isang kakaibang card na tila access card ang nahulog. "Ano itong?" tinanong niya. Sinulyapan ito ni Elliot bago siya sumagot ng nakangiti. "Ang access card sa Cloud Residence no. Ice Top Floor Loft Unit." Muli siyang natigilan matapos marinig ang sinabi nito. Kung ang kanyang memorya ay nagsisilbi sa kanya ng tama, kahit papaano ay nakita niya ang nakakabaliw na presyo ng isang unit sa Cloud Residence no. Nakita rin niya kung paano itinaas ang presyo ng malaking loft sa humigit kumulang 100 milyon. At ang access card sa ganoong lugar ay nasa kamay niya sa sandaling ito. Hindi ko matatanggap. Hindi tatanggihan ni Anastasia ang itim na card mula sa kanyang magiging asawa, ngunit ang regalo ni Harriet ay masyadong mahal para tanggapin niya. "Bakit hindi? Ang lahat ng mayroon ang mga Presgrave ay magiging sa iyo sa hinaharap." Idinagdag ni Elliot, "Naaalala kong sinabi ko sa iyo noon ang tungkol sa isang nangungunang pribadong kindergarten sa lugar. Ang mga hakbang sa seguridad ay nangunguna, at ang kanilang sistema ng edukasyon ay ang pinakamahusay din sa buong mundo. Nag-aalala si Lola sa pag-aaral mo at ni Jared." Nang marinig iyon, naramdaman ni Anastasia ang pagbagso ng init sa kanyang dibdib. Maaaring magastos ang loft, ngunit ang mas mahalaga at nakakapagpasigla sa kanya ay ang kabaitan at katapatan ni Harriet kay Anastasia at sa kanyang anak. Kaya naman, walang pagpipilian si Anastasia kundi tanggapin din ito. Pagkatapos ay kinuha niya muli ang itim na card at tumingin, at ang kanyang mapupulang labi ay pumulupot sa isang ngiti. "Sa wakas isa na akong mayaman na babae," masayang sabi niya.
Agad naman siyang tinama ng lalaki. Ibig mong sabihin ikaw ang aking ginang. Nang marinig iyon, nahihiyang nguyain ni Anastasia ang kanyang pulang labi. Hindi pa. Dumating ang lalaki para maupo sa tabi niya. Ipinulupot niya ang mahahabang braso sa kanya habang bumubulong, malapit na. Pagkasabi noon ay idinikit nito ang manipis na labi sa noo nito. Hindi ako makapaghintay na ipahayag ito. Nagsimula siyang magbilang ng mga araw noon. Mukhang 15 araw na lang ang natitira bago niya opisyal na mapapangasawa. Parang panaginip pa rin ang lahat sa kanya. Kababalik lang ni Anastasia sa bansa kasama si Jared noon para mamuhay ng tahimik kung saan patuloy siyang kikita ng pera para mapalaki ang anak. Pinlano lang niya na panatilihin ang kanyang pagtuon sa kanyang karera at sa kanyang anak. Gayunpaman, kahit papaano ay nakakuha siya ng asawa sa loob ng 1 taon pagkabalik niya rito. Come to think of it, halos 1 taon pa lang sila ni Elliot. Bumalik sa Tillman residence, sinimulan ni Erica na tretuhin si Francis na parang estranghero pagkatapos niyang malaman ang katotohanan ng kanyang kapanganakan. She would try her best na huwag siyang tawaging tetay. Ang mga mata nito nang tumingin sa kanya ay sa labas. Nakaupo si Francis sa sofa nang mapansin niyang nakabihis na si Erica at handa nang umalis. Dahil sa pag-aalala, nagtanong siya, Erica, saan ka pupunta ng gabing-gabi na? Palabas na ako. Huli na. Hindi ligtas para sa isang babaeng tulad mo na lumabas mag-isa. Bakit hindi ka nalang manatili sa bahay at magpahinga? May appointment ako sa isang kaibigan, bulong niya habang nakayuko bago siya umalis. Lalong nagiging matigas ang ulo nitong anak natin. Napabuntong hininga si Francis habang umiiling. Nang marinig iyon ni Naomi, marahang niyakap niya ito sa kanyang leeg mula sa likuran at sinabing, huwag mo siyang pakialaman, mahal ko. Nasa hustong gulang na siya ngayon. Hindi ka makakagawa ng mga desisyon niya para sa kanya. Lumingon siya at saglit na sinulyapan ang asawa bago ito umupo sa tabi niya. Francis, panimula niya. Malapit nang engaged si Anastasia. Ano sa tingin mo ang dapat nating ibigay sa kanya bilang regalo? Nakapag-isip ng maayos si Francis kung ano ang maibibigay niyang dot noon. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sinabi niya kay Naomi, hindi ako sigurado kung ano ang wala sa kanya. Tanungin ko siya, ibibigay natin sa kanya ang anumang wala pa sa kanya. Maasim ang mukha ni Naomi noon. Sinimulan niyang purihin ang lahat ng magagandang paraan ng pagtrato ni Francis kay Anastasia. Sa palagay niya ay tila hindi makapaghintay si Francis na ibigay ang lahat ng pera na mayroon siya kung kaya niya. Ibibigay mo ba sa kanya ang kumpanya bilang dot kung gusto niya? Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. Si Anastasia pa rin ang kukuha sa kumpanya ko. Paano si Erica? Ibibigay mo rin ba sa kanya ang kumpanya kung iyon ang gusto niya? Sinubukan ni Naomi na suriin. Pero wala pang asawa si Erica. Nagiging mas galit siya sa pangalawa. Maya-maya ay tumayo siya at habang naglalakad siya palayo, lumingon siya para tingnan si Francis saglit, halata sa mukha niya ang pagpatay na hangarin. Kabanata 474. Biglang naramdaman na malamig ang loob ni Naomi na gawin ang anumang bagay noon. Si Francis ang nagpilit sa kanya to the point of no return. Siya at ang kanyang anak na babae ay talagang walang anumang bahagi sa kumpanya kung hindi siya gumawa ng isang bagay tungkol dito. Umakyat siya sa itaas at kumuha ng isang bote ng pills sa sulok ng kabinet. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang nilalaman sa isang bote ng mga anti-hypertensive na table tas na kailangan na ngayong inumin ni Francis ng isang tableta araw-araw. Ang mga bagong idinagdag na table tas ay hindi agad magdudulot ng kamatayan. Ang gagawin nito ay mag-trigger ng karamdaman ni Francis sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang presyon ng dugo at magdulot sa kanya ng mga problema sa puso. Madali itong humantong sa isang aksidenteng dulot ng atake sa puso. Ito ay isang pagpatay ng walang armas. Si Francis lang ang may kasalanan dito. Pagkatapos niyang ibuhos ang mga table tas sa lalagyan, pinadalhan niya si Alex ng mensahe, napalitan ko na ang mga table tas. Hahayaan natin siyang kunin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw, at makakahanap ka ng pagkakataong dalhin siya sa malayong lugar bago natin isakatuparan ang ating plano. Hindi nagtagal ay dumating ang sagot ni Alex. Nakuha ko. Salamat, Naomi. Uminom si Francis ng tableta bago siya natulog ng gabing iyon, at malamig na pinanood siya ni Naomi sa paggawa nito.
Si Erica ay namamalagi sa lugar ni Alex para sa gabi. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na huwag sabihin kay Alex ang tungkol sa kanyang kapanganakan, kaya naman kinailangan niyang itago ito sa kanyang sarili kahit na walang sikreto sa pagitan nila ni Alex. Erica, magsisimula na ang plano ko sa mama mo. You can start packing when the time comes, paalala niya sa kanya. Siya ang isa sa kanilang tatlo na pinakaaalala niyang baka mabigla siya. Hindi alam ni Alex na tinatrato na ni Erica si Francis na parang estranghero na walang kaugnayan sa kanya kahit kailan. Sumagot siya sa malamig na boses, huwag kang mag-alala. Ikaw at si nanay ay maaaring magpatuloy ayon sa plano. Hindi ako haad lang. Wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang tatay ko. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip-isip si Alex kung paano pinalaki ni Naomi ang kanyang anak na maging kasing malupit niya. Isang gwapong binata ang nakatayo sa tabi ng mga French windows ng marangyang hotel suite. Nakasuot siya ng puting high-collared na sweater, ngunit sa kabila ng init nito ay wala itong nagawa para pigilan ang lamig na nagmumula sa kanyang katawan. Bakit hindi mo siya mahanap? Ang galit na mga mata ni Arthur ay nanlilisik sa kanyang mga nasasakupan. Young Master, nahanap nga namin siya pagkatapos naming tingnan ang CCTV recording, pero mahirap para sa amin na malaman kung ano talaga ang hitsura niya dahil sa kung gaano kahusay na natatakpan ng heavy makeup niya ang kanyang features. Kaya hindi pa rin namin nalaman kung sino siya. Naningkit ang mata niya nang marinig iyon. Naalala niya kung gaano kabangungot ang babae nang sumakay ito sa kanyang sasakyan na may mga makeup at murang pabango. Iniinsulto pa niya ito kasama ang kanyang mga mahihirap. Panlasa. Mawawala na talaga siya ng heirloom ng kanyang pamilya kung hindi pa rin niya ito mahahanap. Ang heirloom ay isang bagay na personal na ibinigay sa kanya ng kanyang ina upang maibigay niya ito sa kanyang asawa, at maipapamana ito sa kanilang mga anak at apo. Ngunit ngayon, ito ay ninakaw ng hamak na babaeng magnanakaw na ito. Young Master, babantayan namin ang lahat ng mga second-hand na tindahan ng alahas habang tinitingnan at hinihintay namin ang babae. Aabisuhan kami kaagad kung bibisita siya sa alinman sa mga tindahang iyon. Si Arthur, syempre, ay hindi nais na maghintay lamang. Ayaw din niyang mahawakan ng babae ang mga gamit niya. Bilang isang taong nagkaroon ng mysophobia, naiinis siya sa pag-iisip na may ibang taong magpapatong ng kamay sa isang bagay na pag-aari niya. Kinasusuklaman niya kung paanong may nagtatagal na amoy ng kausap kahit na ang kanyang gamit ay ibabalik sa kanya balang araw. Maaari niyang palaging itapon ito at bumili ng bago kung ito ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ito, gayunpaman, ay isang pamana ng pamilya na naipasa ng higit sa 2 siglo. Nagkaroon lamang ng isa nito sa mundo. Ito ay sinadya upang patuloy na maipasa sa mga susunod na henerasyon. May tanong ang mga bodyguard kay Arthur na hindi sila naglakas loob na tanungin ng malakas. Bakit ka magdadala ng pamana ng pamilya sa tuwing aalis ka ng bahay, Young Master? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap maghanap ng ganito kapag nawala ito? Ngunit muli, ang mga bodyguard ay sapat lamang ang lakas ng loob upang magreklamo sa kanilang sarili. Kinagat ni Arthur ang kanyang mga ngipin. Sa ilalim ng kanyang kulot na mahabang pilak mata ay isang mukha na tila nililok ng mga kamay ng Diyos mismo. Ngayon, gayunpaman, ito ay nagpapakita ng hindi nababasang ekspresyon. Sa wakas ay nagpakawala siya ng buntong hininga. Mabuti, bibigyan pa kita ng konting oras. Hanapin ito bago matapos ang Kapaskuhan. Naiintindihan. Walang choice ang mga bodyguard kundi sumunod. Nasa himpapawid pa rin kung mahahanap nila ito o hindi. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa katapangan ng babae na magnakaw ng isang bagay na pag-aari ni Arthur, sa lahat ng iba pang mga tao na maaari niyang nakawin. Ang taong mukhang hindi niya sasaktan ang isang langaw ay, sa katunayan, ang pagkakatawang tao ng dyablo mismo. Naisip na lang nila ang uri ng kakilakilabot na kapalaran na naghihintay sa babae kung hahanapin nila siya. Kabanata 475. Maghanap ng mga kabanata. Kasabay nito, ang isang babae sa isang beach sa ibang bansa ay bumahing ng maraming beses. Iniisip niya kung may nag-iisip tungkol sa kanya o nagsasalita sa likuran niya. Sumikat ang araw sa kanyang katawan at isa, malabong makakita ng kumikinang, makulay na bilog na brilyante sa ilalim ng kanyang puting kamiseta. Upang mapanatiling ligtas ang gayong mahalagang bagay,
Maaari lamang niya itong isuot paminsan-minsan at sa huli ay maghahanap ng pagkakataong maibalik ito sa may-ari nito. Gayunpaman, iniwasan niyang bumalik sa kanyang sariling bansa habang tumatakas siya sa kanyang kasal. Sa makatuwid, itatago niya ito sa kanya sa ngayon. Sa 12 PM kinabukasan, dinala ni Anastasia ang kanyang anak pabalik sa Tillman residence para sa tanghalian. Nagpanggap si Naomi na magalang at mainit na tinanggap si Anastasia. Bago mamatay si Francis, hindi ako dapat kumilos ng may kaina-hinala sa paligid niya. Jared, ito ang aginaldo ko para sa iyo. Nag-abot si Francis ng malaking regalo na may laman na pera kay Jared. Kinuha naman ito ni Anne. Itay, bata pa siya, kaya lahat ng mga ito para sa kanya ay sapat na. Hindi pwede, siya ang nag-iisang apo ko, kaya dapat ko siyang i-spoil. Sa katunayan, nadama niya na dapat niyang bigyan si Jared ng isang mas mahal na regalo. Napangisi si Naomi sa loob habang pinagmamasdan ang mga interaksyon sa gilid. Mas mabuting sirain sila hanggat kaya mo, Francis. Malapit ka nang mamatay. Array, hindi sinasadyang napahawak si Francis sa kanyang dibdib. Isang pinta lang ng beer ang nainom ko kanina. Bakit ang sakit ng dibdib ko? Stop drinking, Dad. Mabilis na tumayo si Anastasia. Dalhin ka ba namin sa ospital? Nagmamadaling lumapit si Naomi para tulungan siyang makatayo. Dapat okay si Hel, may gamot siya kanina. Magpahinga ka na lang sa sofa. Dalhan mo ako ng gamot ko. Sa tingin ko, tumaas ang presyon ng dugo ko gaya ng dati, umiinom ng alak nitong mga nakaraang araw, sabi niya sa asawa. Umakyat siya sa itaas para kumuha ng gamot habang binibigkas niya. Sinabi ko sa iyo na huwag uminom muli ng anumang inuming may alkohol, ngunit hindi ka nakikinig sa akin. Umupo si Anastasia sa tabi ni Francis nang makita siyang nagdurusa habang nakahawak sa kanyang dibdib at hinihingal. Tay, magpa-medical check-up ka na. Gayunpaman, nag-aatubili si Francis na bumisita sa isang ospital dahil ito ay panahon ng kapistahan. Kaya naman, ikanaway niya ang kanyang kamay. Mabuti naman. Dapat sapat na sa akin ang gamot, at mas kaunting alak ang iinom ko. Sa oras na ito, bumaba si Naomi na may dalang tableta at inabutan siya ng isang basong tubig. Kunin mo, matulog ka na pagkatapos. Pagkatapos niyang inumin ang tableta, bumantong hininga siya. Tatanda na ako. Pare, magpahinga ka na muna. Mag-iwan tayo. Ayaw siyang abalahin ni Anastasia. Sige, I'll visit you next time. Nahihilo na siya at gusto nang magpahinga. Matapos mapanood si Naomi na dinala siya sa itaas, hindi umalis si Anastasia hanggang sa bumalik ang babae. Nagulat si Naomi nang makita niyang nasa baba pa si Anastasia at nakonsensya dahil lason ang ibinigay niya kay Francis imbes na gamot nito. Anastasia, gusto mo bang kumain ng prutas? Masiglang tanong niya. Tumayo si Anastasia at sumagot, hindi, salamat. Busy ako. Pagkatapos noon, taos-puso siyang tumingin kay Naomi. Nay, humihina na si tatay. Pakiusap, alagaan mo siya. Siyempre, gagawin ko. Asawa ko siya, ang taong makakasama ko habang buhay, kaya tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Ganti ni Naomi. Sa kabila ng pagkakasala, ipinahayag niya ang kanyang katapatan kay Francis. Tumanggaw si Anastasia. Okay, aalis na ako. Matapos panoorin si Anastasia na umalis, sa wakas ay gamaan ang loob ni Naomi. Napakabisa ng pil. Ang kanyang presyon ng dugo ay tumaas ng husto pagkatapos lamang ng isang tableta at isang pinta ng beer. Ngayon, ang natitira na lang ay hayaan si Alex na maghanap ng dahilan para dalhin siya sa mahabang paglalakbay at magdulot ng insidente sa sasakyan. Sa wakas ay makakamit ko ang aking layunin. Samantala, si Anastasia ay nagmamaneho pabalik sa villa ni Elliot habang iniisip ang kalusugan ng kanyang ama. Hindi pa rin niya maalis sa isip niya. Dapat kong dalhin si tatay sa pribadong ospital ni Elliot para sa isang medikal na eksaminasyon upang agad niyang simulan ang paggamot. Ang villa ni Elliot ay pinalamutian para sa Pasko at ang hardin ay may romantikong kapaligiran. Ang sports car na ibinigay sa kanya ni Elliot ay nakapark pa rin sa garahe dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magmaneho nito dahil abala siya. Kabanata 473. Ito ay mula sa akin, sabi ni Elliot sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang braso. Bahagyang nagulat si Anastasia habang hawak ang card sa isang kamay.
Binibigyan mo ako ng card. Ito ay isang card na walang limitasyon. Magagamit mo ito ayon sa gusto mo. Bahagyang tumaas ang matalim nitong kilay, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Ito marahil ang mga salitang pinakagustong marinig ng sino mang babae. Hindi rin maitago ni Anastasia ang ngiti sa kanyang mukha nang lumipat siya sa susunod na regalo. Galing ba ito kay Lola? Tanong niya. Buksan mo at tingnan mo. Na-curious si Elliot kung ano rin ang inihanda ni Harriet. Ang matandang babae ay walang sinabi sa kanya, pagkatapos ng lahat. Binuksan ni Anastasia ang regalo, at nang ibuhos niya ang nilalaman ng kasalukuyan, isang kakaibang card na tila access card ang nahulog. Ano itong tinanong niya? Sinulyapan ito ni Elliot bago siya sumagot ng nakangiti. Ang access card sa Cloud Residence no. Ice top floor loft unit. Muli siyang natigilan matapos marinig ang sinabi nito. Kung ang kanyang memorya ay nagsisilbi sa kanya ng tama, kahit papaano ay nakita niya ang nakakabaliw na presyo ng isang unit sa Cloud Residence no. Nakita rin niya kung paano itinaas ang presyo ng malaking loft sa humigit kumulang 100 milyon. At ang access card sa ganoong lugar ay nasa kamay niya sa sandaling ito. Hindi ko matatanggap. Hindi tatanggihan ni Anastasia ang itim na card mula sa kanyang magiging asawa, ngunit ang regalo ni Harriet ay masyadong mahal para tanggapin niya. Bakit hindi? Ang lahat ng mayroon ang mga press grave ay magiging sa iyo sa hinaharap. Idinagdag ni Elliot, naaalala kong sinabi ko sa iyo noon ang tungkol sa isang nangungunang pribadong kindergarten sa lugar. Ang mga hakbang sa seguridad ay nangunguna, at ang kanilang sistema ng edukasyon ay ang pinakamahusay din sa buong mundo. Nag-aalala si Lola sa pag-aaral mo at ni Jared. Nang marinig iyon, naramdaman ni Anastasia ang pagbagso ng init sa kanyang dibdib. Maaaring magastos ang loft, ngunit ang mas mahalaga at nakakapagpasigla sa kanya ay ang kabaitan at katapatan ni Harriet kay Anastasia at sa kanyang anak. Kaya naman, walang pagpipilian si Anastasia kundi tanggapin din ito. Pagkatapos ay kinuha niya muli ang itim na card at tumingin, at ang kanyang mapupulang labi ay pumulupot sa isang ngiti. Sa wakas isa na akong mayaman na babae, masayang sabi niya. Agad naman siyang tinama ng lalaki. Ibig mong sabihin ikaw ang aking ginang. Nang marinig iyon, nahihiyang nguyain ni Anastasia ang kanyang pulang labi. Hindi pa. Dumating ang lalaki para maupo sa tabi niya. Ipinulupot niya ang mahahabang braso sa kanya habang bumubulong, malapit na. Pagkasabi noon ay idinikit nito ang manipis na labi sa noo nito. Hindi ako makapaghintay na ipahayag ito. Nagsimula siyang magbilang ng mga araw noon. Mukhang 15 araw na lang ang natitira bago niya opisyal na mapapangasawa. Parang panaginip pa rin ang lahat sa kanya. Kababalik lang ni Anastasia sa bansa kasama si Jared noon para mamuhay ng tahimik kung saan patuloy siyang kikita ng pera para mapalaki ang anak. Pinlano lang niya na panatilihin ang kanyang pagtuon sa kanyang karera at sa kanyang anak. Gayunpaman, kahit papaano ay nakakuha siya ng asawa sa loob ng 1 taon pagkabalik niya rito. Come to think of it, halos 1 taon pa lang sila ni Elliot. Bumalik sa Tillman Residence, sinimulan ni Erica na tretuhin si Francis na parang estranghero pagkatapos niyang malaman ang katotohanan ng kanyang kapanganakan. She would try her best na huwag siyang tawaging tetay. Ang mga mata nito nang tumingin sa kanya ay sa labas. Nakaupo si Francis sa sofa nang mapansin niyang nakabihis na si Erica at handa nang umalis. Dahil sa pag-aalala, nagtanong siya, Erica, saan ka pupunta ng gabing-gabi na? Palabas na ako. Huli na. Hindi ligtas para sa isang babaeng tulad mo na lumabas mag-isa. Bakit hindi ka nalang manatili sa bahay at magpahinga? May appointment ako sa isang kaibigan, bulong niya habang nakayuko bago siya umalis. Lalong nagiging matigas ang ulo nitong anak natin. Napabuntong hininga si Francis habang umiiling. Nang marinig iyon ni Naomi, marahang niyakap niya ito sa kanyang leeg mula sa likuran at sinabing, huwag mo siyang pakialaman, mahal ko. Nasa hustong gulang na siya ngayon. Hindi ka makakagawa ng mga desisyon niya para sa kanya. Lumingon siya at saglit na sinulyapan ng asawa bago ito umupo sa tabi niya. Francis, panimula niya. Malapit nang engaged si Anastasia. Ano sa tingin mo ang dapat nating ibigay sa kanya bilang regalo? Nakapag-isip ng maayos si Francis kung ano ang maibibigay niyang dot noon. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sinabi niya kay Naomi, hindi ako sigurado kung ano ang wala sa kanya. Tanungin ko siya.
Ibibigay natin sa kanya ang anumang wala pa sa kanya. Maasim ang mukha ni Naomi noon. Sinimulan niyang purihin ang lahat ng magagandang paraan ng pagtrato ni Francis kay Anastasia. Sa palagay niya ay tila hindi makapaghintay si Francis na ibigay ang lahat ng pera na mayroon siya kung kaya niya. Ibibigay mo ba sa kanya ang kumpanya bilang dote kung gusto niya? Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. Si Anastasia pa rin ang kukuha sa kumpanya ko. Paano si Erica? Ibibigay mo rin ba sa kanya ang kumpanya kung iyon ang gusto niya? Sinubukan ni Naomi na suriin. Pero wala pang asawa si Erica. Nagiging mas galit siya sa pangalawa. Maya-maya ay tumayo siya at habang naglalakad siya palayo, lumingon siya para tingnan si Francis saglit, halata sa mukha niya ang pagpatay na hangarin. Kabanata 474. Biglang naramdaman na malamig ang loob ni Naomi na gawin ang anumang bagay noon. Si Francis ang nagpilit sa kanya to the point of no return. Siya at ang kanyang anak na babae ay talagang walang anumang bahagi sa kumpanya kung hindi siya gumawa ng isang bagay tungkol dito. Umakyat siya sa itaas at kumuha ng isang bote ng pills sa sulok ng kabinet. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang nilalaman sa isang bote ng mga anti-hypertensive na table task na kailangan na ngayong inumin ni Francis ng isang tableta araw-araw. Ang mga bagong idinagdag na table task ay hindi agad magdudulot ng kamatayan. Ang gagawin nito ay mag-trigger ng karamdaman ni Francis sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang presyon ng dugo at magdulot sa kanya ng mga problema sa puso. Madali itong humantong sa isang aksidenteng dulot ng atake sa puso. Ito ay isang pagpatay ng walang armas. Si Francis lang ang may kasalanan dito. Pagkatapos niyang ibuhos ang mga table task sa lalagyan, pinadalhan niya si Alex ng mensahe, napalitan ko na ang mga table task. Hahayaan natin siyang kunin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw, at makakahanap ka ng pagkakataong dalhin siya sa malayong lugar bago natin isakatuparan ang ating plano. Hindi nagtagal ay dumating ang sagot ni Alex. Nakuha ko. Salamat, Naomi. Uminom si Francis ng tableta bago siya natulog ng gabing iyon, at malamig na pinanood siya ni Naomi sa paggawa nito. Si Erica ay namamalagi sa lugar ni Alex para sa gabi. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na huwag sabihin kay Alex ang tungkol sa kanyang kapanganakan, kaya naman kinailangan niyang itago ito sa kanyang sarili kahit na walang sikreto sa pagitan nila ni Alex. Erica, magsisimula na ang plano ko sa mama mo. You can start packing when the time comes, paalala niya sa kanya. Siya ang isa sa kanilang tatlo na pinakaaalala niyang baka mabigla siya. Hindi alam ni Alex na tinatrato na ni Erica si Francis na parang estranghero na walang kaugnayan sa kanya kahit kailan. Sumagot siya sa malamig na boses, huwag kang mag-alala. Ikaw at si nanay ay maaaring magpatuloy ayon sa plano. Hindi ako haad lang. Wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang tatay ko. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip-isip si Alex kung paano pinalaki ni Naomi ang kanyang anak na maging kasing malupit niya. Isang gwapong binata ang nakatayo sa tabi ng mga French windows ng marangyang hotel suite. Nakasuot siya ng puting high-collared na sweater, ngunit sa kabila ng init nito ay wala itong nagawa para pigilan ang lamig na nagmumula sa kanyang katawan. Bakit hindi mo siya mahanap? Ang galit na mga mata ni Arthur ay nanlilisik sa kanyang mga nasasakupan. Young Master, nahanap nga namin siya pagkatapos naming tingnan ang CCTV recording, pero mahirap para sa amin na malaman kung ano talaga ang hitsura niya dahil sa kung gaano kahusay na natatakpan ng heavy makeup niya ang kanyang features. Kaya hindi pa rin namin nalaman kung sino siya. Naningkit ang mata niya nang marinig iyon. Naalala niya kung gaano kabangungot ang babae nang sumakay ito sa kanyang sasakyan na may mga makeup at murang pabango. Iniinsulto pa niya ito kasama ang kanyang mga mahihirap. Panlasa, mawawalan na talaga siya ng heirloom ng kanyang pamilya kung hindi pa rin niya ito mahahanap. Ang heirloom ay isang bagay na personal na ibinigay sa kanya ng kanyang ina upang maibigay niya ito sa kanyang asawa, at maipapamana ito sa kanilang mga anak at apo. Ngunit ngayon, ito ay ninakaw ng hamak na babaeng magnanakaw na ito. Young Master, babantayan namin ang lahat ng mga second-hand na tindahan ng alahas habang tinitingnan at hinihintay namin ang babae. Aabisuhan kami kaagad kung bibisita siya sa alinman sa mga tindahang iyon. Si Arthur, syempre, ay hindi nais na maghintay lamang. Ayaw din niyang mahawakan ng babae ang mga gamit niya. Bilang isang taong nagkaroon ng misophobia,
Naiinis siya sa pag-iisip na may ibang taong magpapatong ng kamay sa isang bagay na pag-aari niya. Kinasusuklaman niya kung paanong may nagtatagal na amoy ng kausap kahit na ang kanyang gamit ay ibabalik sa kanya balang araw. Maaari niyang palaging itapon ito at bumili ng bago kung ito ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ito, gayunpaman, ay isang pamana ng pamilya na naipasa ng higit sa 2 siglo. Nagkaroon lamang ng isa nito sa mundo. Ito ay sinadya upang patuloy na maipasa sa mga susunod na henerasyon. May tanong ang mga bodyguard kay Arthur na hindi sila naglakas loob na tanungin ng malakas. Bakit ka magdadala ng pamana ng pamilya sa tuwing aalis ka ng bahay, young master? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap maghanap ng ganito kapag nawala ito? Ngunit muli, ang mga bodyguard ay sapat lamang ang lakas ng loob upang magreklamo sa kanilang sarili. Kinagat ni Arthur ang kanyang mga ngipin. Sa ilalim ng kanyang kulot na mahabang pilak mata ay isang mukha na tila nililok ng mga kamay ng Diyos mismo. Ngayon, gayunpaman, ito ay nagpapakita ng hindi nababasang ekspresyon. Sa wakas ay nagpakawala siya ng buntong hininga. Mabuti, bibigyan pa kita ng konting oras. Hanapin ito bago matapos ang Kapaskuhan. Naiintindihan. Walang choice ang mga bodyguard kundi sumunod. Nasa himpapawid pa rin kung mahahanap nila ito o hindi. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa katapangan ng babae na magnakaw ng isang bagay na pag-aari ni Arthur, sa lahat ng iba pang mga tao na maaari niyang nakawin. Ang taong mukhang hindi niya sasaktan ang isang langaw ay, sa katunayan, ang pagkakatawang tao ng dyablo mismo. Naisip na lang nila ang uri ng kakilakilabot na kapalaran na naghihintay sa babae kung hahanapin nila siya. Kabanata 477. Naomi, mag-impake ka ng damit at dalhin mo ang gamot para sa akin, utos ni Francis sa kanyang asawa. At kaya, umakyat ka agad si Naomi. Maya-maya, nag-impake siya ng malita ng damit at ipinasa kay Alex pagkabalik niya. Mr. Hunter, alagaan mong mabuti ang asawa ko. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Huwag kang mag-alala, Mrs. Tillman. Talagang aalagaan kong mabuti si President Tillman. Tumanggaw si Alex. Tumunog ang cellphone ni Francis sa pagkakataong iyon. Sinulyapan niya ito at pumunta sa study room niya para tanggapin ang tawag. Agad na naglabas si Naomi ng isang bote ng gamot at pinasok ito sa kamay ni Alex nang makaalis si Francis. Bago gawin ang gawa, palitan mo ang kanyang bote para walang makaalam ng katotohanan. Tumanggaw si Alex at inilagay ang bote sa kanyang briefcase. Maya-maya ay lumabas na si Francis at sinamahan siya ni Alex palabas ng bahay. Gayunpaman, biglang nakaramdam ng pagkahilo ang una habang ay nalalayan ang sarili sa pintuan. Hubby, anong problema? Nagmamadaling lumapit si Naomi para alalayan siya. Okay lang ako. Naimpake mo na ba ang gamot? Oo, nasa briefcase. Tandaan na uminom ng isang tableta araw-araw, panawagan ni Naomi. Ilang buwan ding ininom ni Francis ang parehong gamot at ito ay epektibo. Kaya naman, nagtiwala siya sa gamot at hindi naisip na napalitan ito ng ibang mga table tasks. As long as I have the drugs, I will be able to handle the business trip kahit masama ang pakiramdam ko. Nang makaupo na si Francis sa sasakyan, sinubukan niyang ipahinga ang mga mata. Tanong ni Alex, President Tillman, tayong dalawa lang ba? Oo. Pupunta tayo doon para mangalap ng ilang intel. Tumanggaw si Francis. Si Alex ay kumikinang sa kanyang mga mata habang maayos ang plano. Napatingin siya sa nagpapahingang si Francis, at sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Bago sila makapunta sa highway, tumunog ang cellphone ni Francis. Nakaramdam ng pagkabalisa si Alex at kinakabahan na nag-eavesdrop sa kanyang tawag sa telepono. Hi, Anastasia, sinagot ni Francis ang tawag ng kanyang panganay na anak. Tay, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan sa hapunan sa Presgrave Residence ngayong gabi. Siyempre gusto kong pumunta. Tuwang-tuwang sagot ni Francis at sinubukang kunin ang atensyon ni Alex. Alex, uy Alex, huminto ka at bumalik sa aking bahay. Hindi ako pupunta sa Highstone ngayon. Nanlumo si Alex habang nakatapak sa preno. Bakit kailangang tawagan ni Anastasia si Francis ngayon? Ngunit ang proyekto ay mahalaga. Kung ano man iyon, hindi ito kasing halaga ng imbitasyon ng aking magiging in-law sa hapunan.
Sapat na ang usapan, bumalik ka na. Masayang ngumiti si Francis. Pupunta tayo sa Highstone sa susunod. Kaya, maaari lamang magmaneho si Alex pabalik sa lungsod. Kailangan kong gawin ito dito kung hindi ko siya mapapatay sa ibang lugar. Samantala, natigilan si Naomi nang makita niyang umuwi si Francis. Francis, bakit ka nandito? Inimbitahan ni Miss Tillman si Pangulong Tillman sa hapunan ng pamilya sa Presgrave Residence ngayong gabi, kaya kinanselan niya ang business trip, sagot ni Alex sa kanya. Tumingin si Naomi kay Alex at alam niyang hindi gumagana ang plano. Nagpalit na ng suit si Francis sa kwarto niya at bumaba na. Sinabi niya sa kanya, malapit na ang engagement party, kaya bilhan mo ako ng maayos na suit para sa party. Bagamat nag-aatubili si Naomi na gumastos ng pera, ngumiti pa rin siya at sinabing, sige, hahanapin ko ito sa isang shopping mall. President Presgrave, dadalhin ba kita doon? Tanong ni Alex. Hindi na kailangan. Hahayaan kong dalhin ako ni Joe doon, alam niya ang daan. Kaya pwede ka nang magpahinga. Kaya lang, nakaalis na si Alex. Pagkatapos, sinabi ni Naomi, Alex, pupunta ako sa shopping mall. Dalhin mo ako doon. Okay, Mrs. Tillman. Nagpa siya si Francis na umidlip para ma-refresh ang pakiramdam para sa hapunan. Bago niya iyon ginawa, pakiramdam niya ay lalong sumasakit ang kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng kanyang doktor na kung lumalala ang sakit, maaari siyang uminom ng isa pang tableta araw-araw, kaya uminom siya ng isa pang tableta. Gayunpaman, siya ay clueless na ang gamot ay magpapalala lamang sa kanyang kondisyon. Sa kotse ni Alex, umungo si Naomi, nakakainis si Anastasia. Bakit ngayon sa lahat ng araw? Naomi, nauubusan na tayo ng oras, kung inumin niya ang tablet sa oras, aatakehin siya sa puso sa lalong madaling panahon. Walang oras para ilabas siya sa lungsod na ito para patayin siya sa kotse. Alam ko, kung inaatake siya, sisiguraduhin kong hindi na siya madyay gising. Or else, mabibigo ang plano natin, mahinahong sabi ni Naomi. Kabanata 478. Malapit nang mag-engage si Anastasia. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan, may karapatan si Elliot na makialam sa mga gawain ng kumpanya ni Pangulong Tillman bilang kanyang magiging manugang. Maaari niyang ipadala ang sino man sa kumpanya at pagbutihin ito. Kung mangyari iyon, baka ma-kick out ako sa management. Pinipilit ni Alex si Naomi. Nang marinig niya iyon, nabalisa siya. Ibig sabihin, kailangan nating gumawa ng hakbang bago ang engagement party. Oo. Sa sandaling mamatay si Pangulong Tillman, iaanunsyo ng abogado ang kanyang kalooban, at pagkatapos ay mapanatili ninyo ni Erica ang bahaging nararapat sa inyo. Pagkatapos nito, maaari ka pa ring maging shareholder ng kumpanya kahit na mamagitan si Elliot. Ang kalupitan ay sumilay sa mga mata ni Naomi. Sa puntong iyon, nagpasya siyang patayin si Francis sa lalong madaling panahon para sa kinabukasan nila ng kanyang anak. Sa hapunan sa Presgrave Residence, dumating ang lahat ng malalapit na kamag-anak ni Harriet. May 3 mesa para sa hapunan, at ito ay masigla. Dumating din si Francis sa hapunan. Iginagalang siya ng lahat dahil siya ay palakaibigan, hindi pa banggitin na siya ang magiging biyenan ni Elliot. Papa, tumigil ka na sa pag-inom. Dumating si Anastasia mula sa kabilang mesa habang nag-aalala sa kanyang ama. Bagamat hindi siya dapat uminom pa rin si Francis ng 2 pinta ng beer. Matapos marinig iyon ng kanyang anak na babae, nagsalin siya ng tsaa sa kanyang tasa. Okay, papakinggan kita. Samantala, umupo si Jared sa tabi ni Harriet. Alam ng ilang matatandang nakabantay sa paglaki ni Elliot na kamukhang kamukha ni Jared si Elliot noong bata pa siya. Gayunpaman, si Jared ay hindi supling ni Elliot, kaya lahat umiwas sa topic na yon. Walang sino man ang may karapatang magkomento sa kinabukasan ng Presgrave family. Nagkakaisa ang pamilya, dahil alam nilang bumangon sila ng sama-sama o bumagsak. Pagkatapos ng hapunan, nakikipag-chat si Harriet sa ilang babae. Nakilala rin ni Francis ang ilang matatanda na may ilang karaniwang batayan, kaya nagsimula silang mag-usap at talakayin ang kasaysayan at kasalukuyan. Sa kabaligtaran, ang mga kabataan ay nagsasaya. Naglakad-lakad sina Anastasia at Elliot pagkatapos kumain para tumulong sa panunaw. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa langit. Kahit malamig, malinaw naman ang kalangitan.
Mukhang refreshed si Anastasia, isa pang araw na mas malapit sa araw ng pakikipag-ugnayan. Magpahinga na tayo dito. Maaari tayong umupo, at ang iyong mga binti ay makakapagpahinga din. Umupo siya sa isang bench at sumunod naman si Elliot. Hinubad niya ang buttons ng jacket at ibinalot ito sa kanyang mga braso. Humiga siya sa dibdib nito na mapayapa, at ni-enjoy ang tanawin ng hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa bulwagan ng Presgrave Residence, naramdaman ni Francis ang pananakit ng kanyang dibdib habang humihigop siya ng tsaa. Kaya't nagpa siya siyang umuwi dahil gabi na. Hindi niya mahanap si Anastasia, kaya umalis siya pagkatapos ipaalam sa mayordomo. Naglakad siya mula sa hardin patungo sa parking lot at nakita niyang naghihintay sa kanya ang kanyang driver. President Tillman, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, uwi na tayo. Sumasakit ang ulo ko. Napahawak si Francis sa noo habang tumatamlay ang katawan. Ano ang nangyayari? Inihatid ni Joe si Francis pabalik sa Tillman residence. Sa bulwagan, magkasamang nanonood ng telebisyon sina Naomi at Erica. Pagbalik ni Francis, tumayo si Naomi at lumapit. Bakit ang aga mong bumalik? Ang sakit ng puso ko. Kailangan kong magpahinga ngayon. Umiinom ka na naman ba? Nagkunwaring nagmamalasakit si Naomi. Ang dami ng alak na nainom ni Francis ngayon ay balewala kumpara sa dami niya noon. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nagdilim ang kanyang paningin habang naglalakad sa itaas. Pagkatapos, bumagsak siya sa hagdan. Francis, sigaw ni Naomi. Tumakbo si Erica mula sa sofa. Mama, ano pong meron sa kanya? Tawag na ba tayo ng ambulansya? Gayunpaman, napakakalma ni Naomi habang ang kalupitan ay sumilay sa kanyang mga mata. Hindi, hayaan mo na lang siya. Tumingin si Erica sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Francis sa lupa. Matapos isipin na hindi siya ang kanyang biolohikal na ama, pinatibay niya ang kanyang puso laban sa kanya. Mom, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tawagan mo si Alex. Nagmamadaling tinawagan ni Erica ang numero ni Alex at nagmamadaling sinabi, Alex, mas mabuting pumunta ka sa bahay ko. Namatay ang tatay ko. Okay, pupunta ako ngayon. Pumayag naman agad si Alex. Kabanata 479. Binaliktad ni Naomi ang katawan ni Francis at nakitang mapatla ang mukha nito. Hindi regular ang pintig ng kanyang puso at mahina ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay inutusan niya si Erica, dalhin mo ang kanyang gamot at pakainin siya ng 2 pang table task. Umakyat agad si Erica at bumalik na may dalang bote. Kumuha si Naomi ng 2 tableta mula sa bote at ipinakain ito kay Francis. Bibig. Pagkatapos, binigyan niya siya ng tubig para matuno ang mga table tasks. Hindi akalain ni Francis na ang kanyang asawa at anak na babae ay kasalukuyang nagbabalak na patayin siya. Tulala si Francis at naramdaman niyang may pinipilit na kung ano sa kanyang bibig. Pinipilit siya ng kanyang survival instinct na buksan ang kanyang mga mata, ngunit narinig niya ang kanyang anak na si Erica na nagsasalita sa halip. Mom, ano ang dapat nating gawin? Ano ang susunod na hakbang? Ano pa ba? Hahayaan natin si Alex na dalhin siya sa sarili niyang kama at hayaan siyang mamatay. Hindi makapaniwala si Francis na ang malamig na boses na ito ay pagmamay-ari ng kanyang asawa. Ngunit, nanay, hindi niya na-update ang kanyang kalooban. May plano daw si Alex. Hihintayin natin siya at pag-usapan natin ito mamaya. Iyan ay mahusay. Sa kasong iyon, pagmamay-ari namin ang 60% ng mga bahagi ng Tillman Group. Nanginginig si Francis at hindi maimulat ang kanyang mga mata, ngunit naririnig niya ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, naisip ni Naomi at Erica na tuluyan na siyang nahimatay. Ang kanilang pag-uugali ay nagpapahina sa kanya, at siya ay nabalisa at nababalisa. Nalalasahan niya ang gamot sa kanyang bibig habang ang mapait na lasa ay bumaha sa kanyang lalamunan. Nalalasahan niya ang mga table tasks at sa wakas ay napagtanto niyang hindi ito ang karaniwang mga table tasks na mayroon siya. Isang nanginginig na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. May nagpalit ba sa kanila? Ang aking asawa ba ay nagbabalak laban sa akin kasama ang aking pinagkakatiwalaang subordinate at ang aking anak na babae? Ma, bakit hindi pa dumarating si Alex? Kinakabahan ako. Paano kung magising siya? Nag-aalala na si Erica sa puntong ito.
Naramdaman ni Francis ang marahas na pagtibok ng kanyang puso nang muling mawala ang kanyang malay. Muli siyang nahulog sa kadiliman sa sakit at pighati. Sa ilalim ng liwanag, hindi na napansin ni Naomi at Erica na siya ay nagkamalay. Paralisado si Francis sa lupa. Hindi siya gumalaw at hindi nagmulat ng kanyang mga mata, kaya naisip nila na tiyak na wala siyang malay. Sabay takbo ni Alex papunta sa bahay nila. Isa pang sasakyan ang nasa harap niya at ito ay kay Joe, si Francis' private driver. Dinala ng huli ang mga kahon ng regalo na iniwan niya sa trunk pabalik sa Tillman residence. Alam na alam ni Joe ang personalidad ni Naomi. Kung ihahatid niya ang mga regalo bukas, mapag-alitan siya nito. Sa makatuwid, hindi niya pinabayaan ang kanyang tungkulin dahil ito ay mahalagang mga regalo mula sa Presgraves na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kaya naman, mabilis siyang bumalik sa tirahan nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Nasa sabik si Erica nang marinig niya ang ingay ng makina mula sa courtyard ng Tillman residence. Nanay, nandito na si Alex. Hindi akalain ni Naomi at Erica na may bibisita sa kanilang bahay sa ganitong oras maliban kay Alex, kaya naniwala silang dumating na ito. Gayunpaman, nakita nila si Joe na naglalakad mula sa bulwagan na may dalang ilang mga kahon ng regalo. Pumasok siya sa bahay, ngunit ang mga kahon ng regalo ay nahulog lahat sa lupa nang makita niya si Francis na nakahiga sa sahig. Anong nangyari kay President Tillman? Nagmamadaling tanong ni Joe. Mabilis na kumilos si Naomi. Joe, nahimati lang siya. Naghihintay kami ng ambulansya. Tatay, Dad, gumising ka na, anong nangyari? Please be okay. Lumuhad si Erica at nagkunwaring masama ang loob. Nagkatinginan sina Naomi at Erica. Hindi nila inaasahan na si Joe ang darating. Dalhin mo siya sa kotse ko. Dadalhin ko siya sa ospital. Mabilis. Iniunat ni Joe ang kanyang kamay para tulungang makatayo si Francis. Nagpapanik si Naomi. Sa sandaling ito, muling nagmula sa looban ang isa pang ingay ng makina, at sumugod si Alex. Nang makita niya si Joe sa sahig, natigilan siya. Anong nangyari sa kanya? Dalhin mo na siya sa ospital. Alex, dalhin mo siya sa iyong sasakyan. Joe, tulungan mo siya. Namula ang mga mata ni Naomi sa pagmamadali. Kabanata 500. Agad na dinala ng dalawang lalaki si Francis sa kotse ni Alex. Pagkatapos, sumakay sina Naomi at Erica sa kotse, at inutusan ng una si Joe. Joe, dadalhin natin si Francis sa ospital. Manatili ka at bantayan mo ako sa bahay. Okay, Mrs. Tillman. Bilisan mo at dalhin si President Tillman sa ospital. Sabi ni Joe. Agad na lumabas ng bakuran ang sasakyan ni Alex. Pati si Joe ay nagulat, nag-aalala na ang namumutlang si Francis ay hindi makayanan ang bilis. Sa kotse ni Alex, pinagalitan siya ni Erica. Huli ka, natuklasan sana ni Joe ang aming plano kung hindi dahil sa aking ina at sa aking pag-arte. Alex, nasaan ang kalooban? Handa na ang lahat, nasa bag ko ang testamento. Hanggat nandoon ang pirma at handprint ni Pangulong Tillman, maaari tayong kumuha ng abogado upang palitan ang dating testamento. Sigurado ka bang mapapalitan natin ang testamento ngayon? Oo, nakipag-ugnayan ako sa abogadong si Mr. Wright. Gagawin niya ito kapalit ng 1,000,000. Kung bibigyan natin siya ng pera, papalitan niya ang kalooban para sa atin. Maaari kong ibigay sa kanya ang pera, sabi ni Naomi. Siya ay may higit sa 1,000,000 mula sa kamay ni Francis sa mga nakaraang taon. Pinag-usapan nila ang pagkuha ng pera, ngunit walang nagmamalasakit sa buhay ni Francis. Sa Tillman residence, hindi mapakali si Joe. Naisip niya si Anastasia at naisave ang numero ng telepono nito sa cellphone, kaya mabilis niyang dinial ang numero nito. Hello, Mr. Bachelor. Miss Tillman, nasa ospital ka ba? Kumusta si President Tillman? Okay lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Joe. Ano ang mali sa pagtatanong ng madalian? Ako ang tatay ko. Anastasia, hindi ba ipinaalam sa iyo ni Mrs. Tillman? Nawalan siya ng malay sa bahay at ngayon ay nasa ospital para magpagamot. Saang ospital? Pagkatapos ay hinimok ni Joe, Miss Tillman, mangyaring makipag-ugnayan kay Mrs. Tillman ngayon. Nasa kotse siya ni Alex kasama si Mrs. Tillman at young Mistress Erica, at dapat nasa ospital sila ngayon. Okay,
Nasa Presgrave residence pa rin si Anastasia dahil doon siya magpapalipas ng gabi. Tumayo siya sa harap ng mga floor-to-ceiling na bintana sa silid at nagmamadaling diniyal ang numero ni Naomi. Tumunog ang cellphone ni Naomi habang papasok sila. Kotse ni Alex. Nang makita niya ang pangalan, siya. Heart skipped a beat. Galing ito kay Anastasia. Mom, huwag mo nang kunin, sabi ni Erica. Ayaw sumagot ni Naomi. Tapos, siya. Tumigil sa pagring ang phone. Gayunpaman, nagring ang telepono ni Erica. Ang tumatawag ay si Anastasia din. Persistent siya. Kilala ba niya si Papa? Nahimete. Si Joe siguro ang nagpaalam sa kanya. Ikaw, Joe, bakit ang sanggit mo? Sambat ni Naomi saka sinabi sa anak. Sagutin mo. Sabihin mo sa kanya na papunta na tayo sa ospital, baka isipin niyang pinapatay natin si Francis. Sa sandaling ito, tumigil sa pagring ang telepono ni Erica. Ngayon ay ang telepono ni Alex ang nagring. Kinuha ito ni Alex at tinignan ang screen. Siya na, at kukunin ko. Hello, Miss Tillman, nag-aalalang sabi niya. Mr. Hunter, nahimati ba talaga ang tatay ko? Saang ospital siya ngayon? Pupunta ako sa sandaling ito. Miss Tillman, papunta na kami. May traffic jam sa kalsada, at ngayon ay nagmamadali na kami sa pinakamalapit na ospital, which is the General Hospital. Don't worry, malapit na tayo. Okay, I'll be there, nag-aalalang sagot niya. Okay, see you soon. With that, ibinaba ni Alex ang tawag at hinampas ang manibela. Pupunta siya sa ospital, at wala tayong pagpipilian kundi dalhin si Pangulong Tillman sa ospital sa lalong madaling panahon. Nilinggan ni Naomi ang kanyang ulo at nakita na ang mukha ni Francis ay nakakatakot na mapatlas sa ilalim ng liwanag. Inilagay niya ang nanginginig na daliri sa ilalim ng ilong nito at nakita niyang humihina na ang paghinga nito. Halatang malapit na siyang mamatay. Alex, papuntahin mo na siya dyan. Sa tingin ko hindi pa siya matagal na umalis. Utos ni Naomi kay Alex. Si Alex ay nagmamaneho sa General Hospital at sinabi niya kay Erica, kunin mo ang testamento sa aking portfolio at kunin ang kanyang handprint ngayon. Maaari ko itong pirmahan sa ngalan niya hanggat nandoon ang kanyang handprint.